At may pasabog itong si Peebles Talaquera na hindi daw tunay na iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo si Senador Marcoleta. Isa na dyan si Marcoleta. Hinayaan nyo na makapasok si Marcoleta sa politika. Dahil hindi naman talaga siya INC. Yun yung katotohanan. Katoliko siya. Marcoleta, katoliko ka na nagpapagamit sa iglesia ni Kristo. Yun yung katotohanan. Hindi si Eduardo ang amo mo. Saan kaya siya galing sa impormasyong ito na si Marcoleta ay dating katoliko o katoliko na nagpagamit sa INC? Samantalang si Marcoleta, sabi niya, siya ay handog sa iglesia. Ang tanong, kayo hubay with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako eh. Sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na siya daw ay handog na iglesia. Ibig sabihin, ang kanyang mga magulang ay mga iglesia na kaanib sa siktang Tatag ni Felix Manalo. Pero ngayon, ay pasabog itong si Talaquera na si Marcoleta daw ay isang katoliko na nagpagamit sa iglesia. Kaya may busis ng masa tayo dyan. Maniniwala ba kayo na si Marcoleta ay isang katoliko daw na nagpagamit sa iglesia ni Manalo? Yes or no? Pwede ninyong sagutin diyan sa ating YouTube. So tatalakayin muna natin itong pasabog ni Talaquera na kaugnay sa naunang tinatalakay natin na may balak daw umano na lusubin ang INC Central. Din pagtataka kung bakit daming mga nadala sa iglesiyang Tatag ni Felix Manalo. Ang galing nila. Gumamit ng mga aklat katoliko, pinagtsap-tsap, pinagputol-putol, at mula pa noon, kung totoo na si Marcoleta ay isang handog ng iglesia, so, ibig sabihin, mula pa noon, ang kaniyang mga magulang ay nadala na dahil sa ganitong ore na propaganda. Katoliko daw, hindi Kristiyano. Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. Kapagkat gaya po ng ating So dito pa lang mga kapatid na propaganda nila na ang Iglesia Katolika ay hindi Kristiyano, lana. Butata na sila sa aklat ni Felix Manalo. Ito po aklat ni Felix Manalo. Although napakaluma na ito at hindi lahat ang may access nito, si Felix Manalo mismo ang may akda sa naturang aklat. May mukha, napakaluma ito. Bakit pinakita ko sa inyo ito? Napakinggan ninyo ang mga ngaral sa INC na ang Katoliko daw ay di Kristiyano. Pero parang di na yata nabasa itong aklat ni Felix Manalo sa pahina 31. Ngunit ang ganap na pinalusog na Kristyanismo sa ika-4 na siglo, nahayag na isa lamang relihiyon ng mga pare. Ang tinutukoy dito, ang simbahang Katoliko na isa daw relihiyon ng mga pare. Kaya kung totoo itong napakinggan ninyo na propaganda sa INC na ang simbahang Katoliko ay hindi Kristiyano, ilang bisis sa aklat ni Felix Manalo, tinatawag na ang Katoliko'y Kristiyano. Kaya ang tanong dito, sino ang ating paniniwalaan? Itong aklat sa founder ng Iglesia ni Cristo o itong mga ngaral ng INC na nagsabi na ang Katoliko ay
hindi Kristiyano. Pero ang katotohanan, mga kapatid, alam nyo, dahil hindi Trinitarian ang INC, hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. So, sila mismo ang hindi tunay na Kristiyano. Kaya kung hindi tunay na Kristiyano, ginamit lang nila ang pangalang Iglesia ni Kristo. Pero alam nyo ba, kung ating pagbabalingan yung Pasugo Magazine na labas 1951 sa pahina 4 na ang may akda ay si Mr. Leopoldo Mr. Leopoldo Aguilar. Alam nyo ba? Ang nakasulat kasi, eto, napansin nyo? Tingnan nyo sa unang paragraph. Ang Iglesia ni Cristo ay kailangan at hindi maiiwasan. Kaya nga, ang tanong dito, sila'y palaging nagsabi na Iglesia ni Cristo, ngunit pala, batay sa kanilang Pasugo Magazine, Iglesia ni Cristo. Ngayon, balikan muna natin etong sabi ni Peebles Talakera dahil ilang bisis umano yung mga video niya nire-report. Eto. Hello! Thank you sa pag-follow ng aking Pebbles Talakera 7 na. Hanggang mag-700 yan, follow nyo ako ha. Dahil hindi nila talaga ako titigilan. Trigger na trigger. Eto si Talakera, kilala ito na DDS. At isa ito sa mga napatawag sa Senate hearing kaugnay sa yung nag-viral na pulburon. Pagkatapos, ano kaya ang nakain ito na nagiging kaaway na ngayon sa karamihang DDS. Triggered sila sa mga post ko. At parang ako lang yata yung lagi nilang nire-report, 'di ba? Saka nagugulat na lang ako yung walang notif na kung ano yung mga nagawa ko dun sa Facebook, kung ano yung mga na-post ko na bawal sa rules ng Meta. Walang So may mga video niya umanong tinanggal. ganun, automatic, nawawala na lang yung page ko. Tapos, wala na. Hindi ako makapag-appeal or what, ganyan. Kaya, ayun. Nagpapatunay na totoo lang yung mga pinopost at pinapasabog ko. Yung wrinkles ko, hindi na ako nakapagpaboto. Gusto ko lang ipaliwanag yung sinasabi nung yung Mandalulu, yung kaaway ni Alfred, ni Pinoy Canada, na yung pangit, yung mukhang hippopotamus, di ba? Grabe. Napupunta pa ng Ilocos Nilait, grabe naman. Parang hippopotamus daw. Norte para siraan si Sandro. Tapos inampun siya ni Chabit, pinatira siya dun sa one hotel na malapit sa vegan, na which is hindi po hotel ni Chabit, ng mga Simpson yun ha. Hotel po yun ng bayan. Hindi po dapat libre yun. Saka yung pinagamit sa kanya yung eroplano para puntahan yung kinaso sa kanya ni Alfred. Sinabi niya na na may balak daw pasukin ng mga sundalo, ng mga militar ang sentral, Nauna natin itong tinatalakay dahil tinatalakay din ito ni Tinig ng Karunungan, na papasukin daw umano. Balak papasukin ang sentral dahil may ulat na si Bato. At dito kay Peebles, hindi lang si Bato, kundi si Bantag din umano, doon nagtatago. Pero hindi pa sigurado yan, no? Kung totoo ba. Pero may kasabihan, kung may usok, may apoy. ang INC, Iglesia ni Cristo Central dyan sa Commonwealth. Una sa lahat, kung talaga matalino kang hayop kang mukha kang hippopotamus, hindi naman kailangan gawin ng mga sundalo yon. Ang INC ay isang religion, sabi nga nila. Pwede naman sigurong makipag-usap ang pamahalaan sa poon ng INC kay Eduardo Manalo na baka pwedeng
bisitahin ang loob ng sentral kasi merong mga lumalabas na issue na pinatuloy daw dyan si Bato or nandyan si Bantag. And bilang isang relihiyon, bakit kayo close? Bakit hindi kayo open sa pagdalaw ng mga tao, di ba? Katulad ng mga Kristiyano, ng mga Katoliko, ang simbahan nila anytime pwede mong puntahan. Pero yung sa inyo kasi, well-guarded, maraming Ano kaya ang religion nitong si Talakera? Alam nyo ba kung ano ang religion niya? Paki-comment kayo. Oh. Kaani ba ito ng iglesia? O dahil sabi niya sa kanilang religion, Katoliko, so ibig sabihin hindi siya Katoliko. maraming tinatawag nila security, which is the scan, di ba? Meron kayong mga death army, tapos kapag pumasok sa central, hindi ka basta makakapasok, yung grupo kayo, papasok ka, naka-scan ka, meron kang itatap na card, ID or what, face scanner and everything bago kayo makapasok. Ang tanong kasi dyan, ganyan ba yung religion? Kasi yung religion sa atin, minsan nakakatulong yan sa tourist natin, sa tourism. Tourist spot siya minsan, di ba? Dinadalaw ng mga foreigners, yung mga lumang simbahan, ganyan. Ang nakakapagtaka lang kasi sa Central, bukod sa nakapalibot kayo ng mga pader, ang hirap pumasok sa simbahan nyo. Kumbaga parang madamot kayo. Walang relihiyon na madamot. Kapag gustong kayong pasyalan ng tao, dapat open kayo sa lahat. Diba? Kasi religion kayo eh. Dahil naniniwala kayo sa Diyos, matulungin kayo. Ganon. Wala kayong tinatago, wala kayong dapat itago, na dapat buksan nyo yung nyo. Although naniwala sila sa Diyos, pero di sila naniniwala sa Trinity, di din sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos. So, naniniwala sila sa Ama na Diyos, pero di sila naniniwala sa Trinity. Di sila naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos sa ating aral, hypostatic union, both human and divine. So, kaya ang kanilang biniyag, dahil di sila naniniwala na sa Trinidad ay invalid na. So therefore, hindi Kristiyano. However, alam naman natin, through no fault of their own, do not know the true Church of Christ according to the teaching of the Catholic Church proclamation. Through no fault, yung di talaga alam na yung inaniba nila, halimbawa ang Iglesia ni Cristong Tatag de Felix Manalo, ay hindi tunay, di nila talaga alam, through no fault of their own, lalo na sa mga handog na napanunod nila dahil ang kanilang mga magulang ay nadala na sa INC, so through no fault of their own. Pero kung alam talaga ang katotohanan, ngunit na ang simbahang Katoliko, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, tunay na iglesia ni Cristo, samantalang pirated o tampered lamang yung itinatag ni Felix Manalo, may pananagutan talaga. No? So, tuloy muna natin itong pahayag ni Talakera. Simbahan nyo, di ba? Ang daming questions na pwedeng itanong sa inyo at tinatanong sa inyo na hindi nyo masagot. Una, yung pakikialam nyo sa gobyerno na dapat talaga is ang religion ay hindi nakikialam. Yung hindi sila pumapasok sa politika. Isa na dyan si Marcoleta. Hinayaan nyo na makapasok si Marcoleta sa politika. Dahil hindi naman talaga siya INC. Yun yung katotohanan. Katoliko siya. Kaya king ina mo, Marcoleta, katoliko ka. Yan. Saan galing ang source dito si Talakera na Katoliko si Marcoleta? Dahil sa interview mismo ni
Buy Abunda, sinabi ni Talakera, sinabi ni mismo ah, ni Senador Marcoleta na siya ay handog. So kung handog siya, kahit kailan di siya naging Katoliko. Ibig sabihin, ipinanganak na siya na Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. At di din ikapagtatakayan dahil ang galing ng mga ministro mula pa ni Felix Manalo, ang galing talaga nila na gumagawa ng mga propaganda laban sa simbahang Katoliko. Ha? Mula pa noon Katoliko ang binanata nila mga aklat para na planong wasakin talaga ang simbahang Katolikong tatag ng ating Panginoon Kristo. Pero napansin niyo ba, merong sekta din na tatag ni Gregorio Aglipay 1902 na parang kambal sa simbahang Katoliko. Meron din sila mga pare, pero may asawa lang, may mga obispo, may asawa lang, meron din sila mga larawan ng mga santo, at ngayon meron na sila mga pare na babae. Pero napansin nyo ba? Ito po bang grupo ng IFI, Iglesia Filipina Independiente, binanatan ba ito ng grupo ng INC? Di ba? Katoliko lang talaga. O ang mga Muslim, yes, pareho sila na hindi naniniwala ng Trinity. At napakadami din na mga naging balik Islam sa Muslim. Pero sa telebisyon ng INC, napansin nyo ba na binanatan ng mga ministro ni Felix Manalo ang Islam? Nakakita ba mo ng debate ng ministro versus Muslim? Wala. Di ba? Mula pa noon, Katoliko talaga ang kanilang binanatan. So, balikan natin sa Talakera muna. Hindi sila pumapasok sa politika. Isa na dyan si Marcoleta. Hinayaan nyo na makapasok si Marcoleta sa... Noon, ang mga roles ng INC, ipinagbabawal ng mga kaanib na maging politiko. Pero si Marcoleta, pati na ang kanyang anak, no, pinapayagan umano ng Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo na tatakbo sa politika. Pero sa tanong natin kung maniniwala ba kayo na si Marcoleta ay isang Katoliko na nagpagamit umano ayon nitong si Talakera sa INC, 62% no, 38% yes. So, daming di naniniwala dahil nauna nang sinabi din Marcoleta, handog siya na iglesia. Kaya kung siya Katoliko, di pwedeng magiging handog siya dahil ang pagkahandog ay nagsimula yan noong bata pa. So, ibig sabihin, yung mga magulang niya ay kaanib na sa iglesia ni Cristo Tatag ni Felix Manalo. politika. Dahil hindi naman talaga siya INC. Yun yung katotohanan. Katoliko siya. Kaya king ina mo, Marcoleta, Katoliko ka na nagpapagamit sa iglesia ni Cristo. Yun yung katotohanan. Hindi si Eduardo ang amo mo. Sandali. May nabasa ako na may nabasa ako dito sa kay Dewey Vega. Talibong, what verse did Christ say He is true God? Nako, pag may mabasa ako, ano, ha? Ikaw ra bang tao na nakatira sa mundong ito na hindi alam
na may version ng Biblia na mabasa? 3 version yan. Mabasa letra por letra. I am the living God. Oh, research naman. Joel Viga, ha? Ha? You are out. Oh, sino ngayon ang you are out? Baka di mo alam yan. At ito, ginagamit din ng INC. Ginagamit din ito ng INC. Oh. Ng mga ministro. So, di nyo ba alam na may mabasa din dito? Oh. Kaya kung hanap kayo ng letra por letra, delikado. Delikado yan. Okay, tuloy natin. Ang amo mo ay si Glicerio Santos na namatay nung pandemic. Siya yung amo mo. Kinuha ka niyang dami sa lahat ng business niya. Yung Stronghold Company, imbestigahan niyo yan. Yung Maligaya Development Corporation, imbestigahan niyo kung sino ang totoong may-ari niyan. Yan ay INC. Connected po ang INC dyan. Kaya yung sinasabi ni Mandalulong pangit na mukhang hippopotamus, ako ang kalabanin mo, sige tara, tayo yung maglaban. Hindi totoo yung sinasabi mo na papasukin ng military, yung sentral. Kasi unang-una, pwede silang makipag-usap na maayos na baka pwede po kaming makapasok sa simbahan nyo at mag-imbestiga kasi may mga nakakarating na balita na nandito daw si Bantag at nandito daw tinago niyo raw dito si Bato. Pwede naman yun eh. Kung maayos ang sentral at wala kayong ginagawang masama ang INC, bakit hindi nyo, bakit hindi nyo i-welcome ang gobyerno na pumasok sa loob ng simbahan nyo? Kasi makikita yung armory nyo. Bakit marami kayong armas? Makikita yung death army nyo. Bakit marami kayong tao na may mga dalang mga baril, mahabang baril, di ba? Hindi ganyan ang relihiyon. Yun ang pahayag ni Talakera. Pero saan kaya niya galing yung sinabing Katoliko etong si Marcoleta, no? Anong source niya? Okay. Joel Vega, Joel. Oh, yun ang hinanap mo, Joel. Sabi ni Chadocon, Titus chapter 3 verse 13, read it. Pero ang hinanap niya na ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, ako'y Diyos. Oh. Sige, research online. Makita mo ang version na yan, Joel. Anong version na Bible? Sige, search mo. Aramaic Bible and Plain English. Aramaic Bible and Plain English. John 8 chapter 12. Ano nakasulat? Joel. Oh. Aramaic Bible and Plain English. Tingnan niyo. Ano nakasulat? And Yeshua spoke again with him and he said, I am the living God, the light of the world. O paano na ngayon, Joel? Diba, ang doktrina ng INC ay kailangan may katumbas talagang talata ng Biblia? O, John chapter 8, 12, i-search mo. Ang salin na Biblia, Aramaic and Plain English. Aramaic Bible and Plain English. And Yeshua spoke again with them and he said, I am the living God. At alam mo ba, Joel, na mismo ang mga ministro ni Felix Manalo gumagamit nito? O search, paki-search. Dahil ang tanong mo, saan mabasa? Sabi niya, Talibong, what verse did Christ say He is the true God? Oh, binigyan na kita. Aramaic
Aramaic Bible in plain English, John chapter 8, verse 12. Ulitin ko ha, nakasulat diyan. And Yeshua spoke again with him and he said, I am the living God. Oh, paano na ngayon? Iwanan mo na ba ang iglesia ni Felix Manalo? Ano? Iiwanan mo na ba? Oh. Kaya, ha? So, kung hinahanap ninyo letra por letra, ano ngayon? Huwag niyong i-kapital ang pag-comment dahil may nakabantay na si Nightbot, i-delete itong ni Nightbot, no? Ang mga kapital, bawal umano. So, huwag niyong i-delete. Okay? So, nabasa natin. Asan ka na, Joel? Tanggap mo ba na mayroon palang mabasa? Ha? Tanggap mo ba na mabasa pala sa John chapter 8 verse 12? So, yon. At balikan natin na di basta-basta pagmadala ka sa iglesia dahil napakagaling ng INC sa mga propaganda. Imagine, Katoliko daw, hindi Kristiyano. Pero ang nakasulat sa kanilang aklat, ito, ang sulo, ang may akda dito, ang founder mismo sa Iglesia ni Cristo. Ang daming nakasulat dito na ang Katoliko tinatawag na Kristiyano. Kaya, yung mga ministro ninyo, mga ngaral ninyo, na nagsabing di mabasa, ito, kinontra mismo ang aklat na ang may sulat ay si Felix Manalo. Asan na ba si Joel? Joel, ba't di ka na nag-comment? So, ngayon pa, baka ngayon mo pa alam na meron palang mabasa. So, paki-search na lang. Online, i-search mo. John chapter 8, verse 12. Sa Aramaic Bible in plain English, kung ano ang mabasa. Kaya, sino ngayon ang out? Ha? Joel? Okay, balikan natin. Bakit ang daming mga nadala sa iglesia? Di basta-basta, kahit mga profesional, no, nadala. Iniwan ang simbahang Katoliko at niyakap ang Iglesiang Tatag ni Felix Manalo. Bakit? Ito ang paulit-ulit nila na argumento. Na ang paksa po na ating tatalakayin, hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika sa pangalan, sa kalagayan, at lalo sa aral. See? Hindi daw Kristiyano ang Iglesia Katolika. Hindi Kristiyano ang Iglesia Katolika. Lalo na sa aral. Nako! Ang aklat ni Felix Manalo, ang sulo. Napakalumang aklat ito. Founder ninyo. May mga lumang aklat. Ito din, sa ginamit sa debate, si Felix Manalo, naalala ninyo, muntik na itong pabulaanan ni Parba noon. Sabi ni Parba, hindi yan amin. Ang may akda diyan ay Tagalog na Depinsor Katoliko. Nako! Ganon ba kayo? Pag maipit sa mga aklat, pabulaan ang hindi sa inyo. Research naman pag may time. Okay. Napakinggan ninyo na ang simbahang Katoliko daw ay hindi Kristiyano. Pero paano itong aklat ni Felix Manalo? Ano ang nakasulat sa sulo sa pahina 31?
tinawag ang simbahang Katoliko na Kristiyano, oh. Napakalinaw. Ngunit ang ganap na pinasulong na Kristyanismo sa ika-4 na siglo, nahayag na isa lamang relihiyon ng mga pare. O, relihiyon daw ng mga pare. Pero tinawag Kristyanismo. Kung gayon, relihiyon ng mga pare. Ang tanong, ito ba ang Katoliko ay Iglesia ni Cristo? Ay, mas mabuti. Kasama ninyo mismo ang magsalita. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Yun po ang paglitaw ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. O, ang paglitaw sa Iglesia Apostolika Katolika Romana, eto'y Iglesia ni Cristo. O, so ibig sabihin, si Felix Manalo, nangagaw lang. Nangagaw ng pangalan. O, ano pa ang sabi ni Sandoval? Ng Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Kaya, nung sinagot natin itong mga paninira sa mga mangangaral sa iglesia, alam niyo na, isa na dito ang The Revealers. Anong nangyari? Dinilit nila ang kanilang video. Pati na ang channel, deleted nila ang kanilang channel. Bakit kaya? Nagkasagutan kami ni Tinig ng Karunungan. Deleted din. Nagkasagutan kami. Deleted din. Deleted din. Hindi na makita yung aming pagsagutan kaugnay dito. Kaya